Naranasan mo na ba yung feeling na nagtatago ka sa likod ng sofa? Kasi may kumatok sa pinto nyo na may hawak na religious pamphlet. Oo, yung biglang tatahimik buong bahay tapos papatayin yung TV. Right. O kaya naman, yung biglang parang may bumabara sa lalamunan mo at bumibigat ang dibdib mo kapag sinabihan ka sa simbahan na kailangan mong lumabas at mag-share ng mensahe sa ibang tao. Totoo yan. It triggers a very specific kind of anxiety para sa marami. Kasi iniisip agad natin yung mga taong may megaphone sa kanto o yung nakikipagdebate sa mga estranghero. Oo nga. O yung namimilit na parang may quota sa benta. Sobrang bigat ng inaasahan. Exactly. Okay. Himayin natin ito. Sa malalim na pagsusuri natin ngayon, titingnan natin ang isang document na pinamagatang 012evangelismbasics.pdf. At ang misyon natin para sa iyo na nakikinig ngayon ay i-deconstruct ito. Kasi the traditional image of evangelism is completely incomplete. Bakit ba ang isang bagay na original na ididisenyo para maging natural at magandang bahagi ng buhay natin ay naging parang nakakatakot na obligasyon? Ayun nga. At sa maraming banda, it goes against the original design. Ang sinasabi ng teksto natin, ang evangelism, sa pinakaubod nito, ay hindi tungkol sa pressure. Hindi ito isang performance at lalong hindi ito pamimilit. Right. Tungkol ito sa pagmamahal, pagsunod, at pagiging natural na bahagi ng isang buhay na binago. Kumbaga, it's an overflow. At yan ang dahilan kung bakit napakahalaga ng usapan natin para sa'yo. Mahilig ka man sa malalalim na theology or simpleng nag-aaral lang ng dynamics ng communication at lipunan, siguradong magbabago ang pananaw mo kung paano ba talaga kumakalat ang isang makapangyarihang mensahe. So, simulan natin sa pinakamalaking hadlang. Bakit nga ba nakakaramdam ng matinding pressure ang mga tao? Bakit may gap o agwat sa pagitan ng paniniwala natin at sa kung ano ang ginagawa natin? The document points out that the root cause of that gap is fear, takot. Maraming tao ang naniniwalang mahalaga ito pero nananahimik. Takot ma-reject? Takot ma-reject, takot ma-offend o takot masira yung mga relasyong matagal na nilang inaalagaan. Kasi feeling natin, kailangan natin ng master's degree sa theology, di ba? Parang kailangan handa ka sa lahat ng counter-arguments. Pero ibinabalik tayo ng sanggunian sa tinatawag na Great Commission, doon sa Mateo 28. Who was Jesus actually talking to? Mga maningisda. Exactly. Hindi ito ibinigay sa mga professional na scholar o galing sa debate. Ibinigay ito sa napaka-ordinaryong mga tao. I love that point. Tapos kung titingnan natin sa text, doon sa gawa o Acts chapter 1 verse 8, ang specific word na ginamit ay witnesses, mga saksi. Hindi sila tinawag na mga ahente? Hindi sila salespeople. And if you think about it, parang sa korte lang yan. May malaking pagkakaiba yung abogado sa saksi. Oh, kasi the lawyer's job is to argue the case. Right! Inatasang maging pinakamagaling para ipanalo yung kaso. Pero ang trabaho lang ng isang witness, Umupo doon at sabihin kung ano yung mismong nakita at naranasan niya. Wala nang iba. kapag na-realize mo na saksi ka lang, that completely shifts the burden, di ba? Wala sa balikat mo ang pagpapanalo ng argumento. Yes. Isipin mo ito. Ikaw na nakikinig. Parang hindi ka naman inaatasan magbenta ng timeshare na may kwota eh. Parang isang taong nakakain sa isang napakasarap na restaurant. Kapag umuwi ka ba, nagpa-practice ka ng script sa harap ng salamin para kumbinsin yung kaibigan mo? Of course not. Natural mo lang ikukwento kung gaano kasarap yung pagkain doon. Parang, grabe yung sabaw nila, ang linamnam. You're just witnessing to the meal. At hindi ka naman ma-offend kapag sinabi ng kaibigan mo na busog pa siya. Ang nakakamangha rito, kapag inalis mo yung konsepto ng performance, nawawala yung pressure. Nawawala talaga. The gospel is not a scripted presentation, isa itong patotoo. At kapag naiintindihan mong saksi ka lang, nakakahinga ka ng maluwag. Pero this brings up a good question. Oo, teka, kung witness lang ako at hindi ko kailangan ng perfect na argumento, kaninong trabaho talaga ang magbago ng puso ng tao? Ayun, something else has to be doing the heavy lifting. At dito pumapasok yung konsepto ng partnership o pakikipagtulungan.
Partnership with who? Tignan natin yung buhay ni Pedro na binanggit sa text. Mula sa isang taong sobrang natakot, nagkaila kay Jesus sa harap lang ng isang alalay. Literal na servant girl lang ang nagtanong sa kanya doon, di ba? Oo, he was terrified. Pero fast forward a few weeks, naging matapang siyang tagapagsalita sa libu-libong tao. Ano ang nagbago? Ang pagdating ng banal na espiritu. Exactly. The Holy Spirit gives courage, opens opportunities, at siya talaga ang nagko-convict ng mga puso. Binanggit yung Juan 16.8 dito. So ito yung tinatawag na Missio Dei sa theology, right? Ang misyon ng Diyos. Yes, ang ibig sabihin yan, nauna na ang Diyos na kumilos bago pa man tayo magsalita. Nandun na siya sa kwarto. Nandoon. Inaanyayahan ka lang niyang sumali sa usapan na nangyayari na sa puso ng tao. Wait, gusto kong mag-push back ng konti rito para sa tagapakinig natin. Kasi baka isipin nila, kung trabaho pala ng Diyos na baguhin ang puso ng tao, hindi ba ibig sabihin pwede na lang tayong maging pasibo? Na wala na tayong gagawin. Oo, parang ikaw na bahala, Lord. Magpapa-equivalente na lang ako dito. You'd think so, pero hindi. Ang ipinapaliwanag ng document, hindi ito dahilan para hindi kumilos. It's actually freedom. Freedom from what? Kalayaan mula sa pag-aalala sa magiging resulta. Kung ang resulta ng usapan ay hindi nakasalalay sa galing mo, you have the absolute freedom to just be faithful in sharing. Oh, wow. Oo nga, ang papelang pala natin ay magbahagi at Diyos ang bahala sa resulta. Kaya kung nakikipagtulungan tayo sa Diyos, ang susunod na tanong dyan ay, paano natin malalaman kung sino ang kakausapin? Dito talaga nagiging pambihira ang usapan kasi ayaw naman nating mag-aksayan ng laway sa taong ayaw talagang makinig. Paano natin malalaman kung saan na gumagalaw ang espiritu? The text introduces us to Jesus' strategy sa Lucas 10. Ang paghahanap sa tinatawag na taong may kapayapaan o person of peace. Person of peace. Ano to? Parang specific na profile ng tao? Oo, may 4 na katangian ng taong ito ayon sa pag-aaral. Una, spiritual receptivity. Sila yung mga bukas ang isip at mausisa. So hindi ito yung makikipag-away sa iyo sa comment section sa Facebook? Hindi talaga. Pangalawa, relational influence. May impluensya sila sa network nila tulad ng pamilya o katrabaho. Mga natural influencers ng grupo nila? Exactly. Pangatlo, responsiveness. Tumatanggap sila ng interaction at pagmamahal. And pang-apat, alignment with God's timing. Naihanda na sila ng mga pangyayari sa buhay nila. Ang ganda ng mga examples na binigay sa document tungkol dito. Nariyan si Cornelius, isang Roman centurion. Nung naniwala siya, binuksan niya ang pinto para sa lahat ng mga hentil. Oo, the whole demographic opened up. Tapos si Lydia, isang negosyante, ginawa niya pang hub ng early church yung mismong bahay niya. At syempre, yung babaeng Samaritana sa balon. Na umuwi at dinala ang buong nayon niya para makinig. Kapag iisipin mo, para siyang parang viral expansion. Sa networking, hindi mo kailangang kausapin ng 1,000 tao isa-isa. Hindi na. Kailangan mo lang hanapin yung node, yung isang tao na kapag nahawakan ng mensahe, natural itong dadaloy sa buong network nila. Kasi pinagkakatiwalaan sila. Kung iuugnay natin ito sa mas malaking konteksto, tinatanggal nito ang pangangailangan na maging mapilit. Imbes na piliting buksan ang nakasarang pinto, naghahanap tayo ng pintong nakabukas na. Exactly. You're just walking through open doors. Okay, let's get super practical. Nahanap mo na yung taong may kapayapaan, pero ano nga ba ang eksaktong sasabihin mo sa kanila sa isang karaniwang araw nang hindi nagmumukhang weirdo? Kasi ang hirap naman na bigla mo na lang sasabihin out of nowhere na gusto mo bang maligtas? Oo, sobrang awkward nun. Dito papasok yung tinatawag na lifestyle and conversational evangelism. Sinasabi sa teksto na ang tao ay nakikinig muna sa nakikita nilang pamumuhay bago sa sinasabi ng bibig. Character and integrity first. Yes, ang evangelism ay isang ritmo. Nagsisimula sa panalangin, tapos pagmamasid o awareness sa paligid, Tapos, pakikipag-usap at sa huli, pagbabahagi. at sa pakikipag-usap,
The secret is using open-ended questions. I really want to emphasize this sa tagapakinig natin kasi mas makapangyarihan ng pakinig kesa sa pagsasalita. Halimbawa, imbes na mag-lecture ka, tatanungin mo, ano ang nagbibigay sa iyo ng pag-asa kapag mahirap ang buhay? Ang ganda ng tanong na yan. It invites real conversation. At kapag nag-open up sila, the best tool to use is your personal testimony. May 3 bahagi lang daw ito, di ba? Buhay bago si Kristo, ang mismong pagtatagpo o encounter, at ang buhay pagkatapos? Bakit hindi na lang ako mag-memorize ng maraming verses para ipagtanggol yung side ko? Because you cannot debate an experience. Right. Kung sasabihin mong, dati akong galit sa mundo, tapos naranasan ko ito at ngayon may kapayapaan ako, hindi nila maikakaila iyon dahil personal mong karanasan iyon. Hindi siya theological debate. Kaya nga, yung mga malalalim na tanong, madalas lumalabas sa mga kapehan, opisina, at hapagkainan. Hindi madalas sa loob ng formal na gusali ng simbahan. At may isa pang effect itong conversational evangelism na ito Hindi lang ito para sa nakikinig. Nakikita ito bilang isang espiritual na paghuhubog din para sa nagbabahagi. Lumalalim ang pananampalataya mo habang ginagawa mo ito. Napakaganda pakinggan ng lahat ng ito sa teorya. Pero sa totoong buhay, aminin natin, andyan pa rin ang kaba. Siyempre, Paano natin harapin ang takot na baka mapahiya tayo o baka masira yung pagkakaibigan? the text addresses this clearly. Ang takot ay normal na reaksyon ng tao. Pero balikan natin ang 2 Timoteo 1.7. Ang Diyos ay hindi nagbigay ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. So, kahit nandun yung kaba, hindi tayo dapat magpa-paralyze doon. At mahalagang tandaan na ang pagtanggi o rejection ay hindi personal. Oo, that's a huge relief. Hindi ikaw ang nire-reject nila. Nagpapakita lang ito ng kasalukuyang estado ng tao sa kanyang espiritual na paglalakbay. Baka hindi pa ito ang tamang timing. Kaya nga, ibinilin ni Jesus na ipagpag ang alikabok sa paa. Na dati feeling ko sobrang harsh niyan. Parang sinusumpa mo sila, ano? Pero hindi Patunay ito ng discernment at pag-usad ng walang sama ng loob. You leave it to God. Kaya ano ba talagang ibig sabihin nito para sa atin na nakikinig? Paano natin unti-unting sisimulan nito kahit natatakot tayo? Ito ay nagdadala sa isang napakahalagang tanong. At ang pinakasimpleng unang hakbang mula sa teksto. Ano yun? Ipagdasal ng tuloy-tuloy ang 3 tao sa buhay mo na hindi pa nakakakilala sa mensahe. Magdasal lang muna. Oo, kasi ang panalangin ay nagpapalambot ng sarili mong puso. Binabago nito kung paano mo sila tingnan at nagpapatalas ng atensyon mo sa mga oportunidad na binubuksan ng Diyos. Grabe, para nating binaliktad yung buong konsepto na nakasanayan natin. Kung ibubuod natin, ang pagbabahagi ng pinaniniwala ay hindi dapat maging pabigat na nakadepende sa iyong galing. Hindi talaga. Isa itong pribilehiyo. Isang natural na pag-apaw o overflow ng pagmamahal at karanasan na ginagabayan ng espiritu at pinapatibay ng mga ordinaryong relasyon. Imbes na mapilit na ahente, kailangan mo lang maging tapat na saksi. Bago natin tapusin ang pagsusuring ito, mag-iiwan kami ng isang mapanuksong kaisipan para sa iyo. Tinalakay natin ng evangelism ay bumabago rin sa mismong nagbabahagi, di ba? Yes, that spiritual formation we talked about. Kung ang pagbabahagi ng isang mensahe ay natural na resulta ng pagbabago sa sarili, paano kaya nakakaapekto ang patuloy nating pananahimik sa mga bagay na mahalaga sa atin? That's deep. Hindi lang sa pananampalataya, kundi sa mismong pagkatao natin. Ang ating pinakamalalim na pinaniniwala ay unti-unting pumapatay sa apoy ng ating sariling paniniwala. Isipin mo yon. Salamat sa pagsama sa amin sa malalim na pagsusuring ito. Manatiling mausisa at buksan ang mga mata sa mga pintong nakabukas na sa paligid mo. Maraming salamat. Tandaan, you're a witness, not a salesperson. Ingat kayo.